Patuloy na magiging malakas sa mga pag-ulan sa silangang parte ng bansa at ilang karating sa Visayas at kanluran ng Mindanao patuloy ngayong araw. Pinag-iingat ang bahagi ng Bicol Region at Eastern Visayas sa posible pa rin mga patuloy na pagbabaha. At nalalabi pa rin ang Luzon, patuloy pa rin ang tuloy ng lamig, bunsod pa rin ang ating amihan at magiging katamtaman at maulap na panahon. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 8, 2025. Ang oras sa ating boss may maga, alas 10:42 na ng umaga. Patuloy na magiging maulan pa rin ang silangang parte pa rin ng bansa at patuloy pa rin tayo nakakaranas, lalo na dyan sa bandang Bicol Region, sa dulo, at dyan sa Eastern Samar Region lalo na. Gaya kahapon, inaasahan nga po natin yung surface trap na nagpang-abot nga yung outer trap dyan sa may bahagi nga po ng Eastern Bicol Region o Southeastern Luzon at Eastern Visayas na nakakaranas ngayon ng matitinding mga pagkulog at pagkidlat. Mahigit sa 88 lightning strikes ang nadedetect ng aking lightning detection system mismo dito sa Caloocan kasalukuyan as of 10:40 AM. Kitang-kita sa ating dashboard ang grabeng mga malalakasang pag-ulan ngayon dyan. So sa mga kababayan natin sa Eastern Samar, lalo na dyan sa may bandang Lawang, baba ng Borongan ay mag-iingat po dahil nakakaranas kayo ngayon ng violent rain showers dyan. At ilang mga moderate and heavy rain showers naman sa ilang isla ng Catanduanes at ilang portions sa Legazpi at Sorsogon. Which is, nireport na natin yan since mga nakarang araw pa nung minuman na natin yung surface trap nga po dito sa silangan baybayin nga po ng ating bansa. So mula sa ating Doppler radar, hopefully stable yung Doppler radar mula sa data feed ni Pag-asa at kitang-kita po ang grabing violent rain showers ang nakikita ngayon at inuulan ngayon na matindi ang bahagi nga po ng Legazpi City, Sorsogon kasama na ang Caramoan. So in the rest, most of Surigao del Sur ay nakakaranas ng malalakasang pag-ulan hanggang dyan sa may bandang Catanduanes, isla ng Rapu-Rapu at ilang bahagi nga po ng Sorsogon area. At sa lalabi ng Southeastern Luzon, yan, magiging maulan din at kalat-kalat at may mga matitinding pagkulog at pagkidlat. So ingat po sa mga mangingisda natin dyan na papalaot, pero delikado pa rin dahil mas maalon pa rin ang karagatan dyan. Kabilang na ang the rest ng bahagi ng Central ng Visayas at ilang bahagi sa may bandang Mindanao pa rin. Ano, maabot pa rin ang mga light to moderate and some heavy rain showers ang umiiral pa rin dito sa bahagi pa rin ng west portions ng Visayas at ilang karatig dyan sa may bandang Zamboanga del Norte. Bukod din sa nakataasang thunderstorm advisory dyan sa buong Mindanao area, so hindi natin isa-isa yan, buong Mindanao area nakataas po, kabilang na ang bahagi pa rin ng Visayas at Bicol Region, kaya mag-iingat pa rin po mga folks. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, haze at mostly cloudy pa rin ang umiiral dito sa amin sa Caloocan. Medyo windy kami ngayon at napaka-gloomy pa rin at mostly hazy po ang paligid natin ngayon ha. So mataas po ang ating saturation, water vapor. Kung pagbasa natin ang ating humidity sa aking PIMO weather dashboard natin, nasa ating 76% po ito. Pero dadaanan natin yan mayamayang konti. Sa last temperature na tala na weather station kinanang 6:03 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.4 degrees. 24.6 degrees Celsius. Sorry, nagkamali ako ng basa. 24.6 degrees Celsius po ang pinakamababang temperatura namin kaninang 6:03 AM. Kahapon, pinakamataas na ang air temperature sa amin sa Caloocan na 30.7 degrees Celsius. Kahapon ito ng hapon at 1:31 PM. So, nanatiling comfortable pa rin kahit na pinakamataas na ang naging temperatura namin kahapon. So wala tayong magiging comment sa heat index na natiling mababa sa 37.7 degrees Celsius ang pinaka-highest temperature ng heat index sa amin sa Caloocan. Pero kung tatabi naman natin sa PH Extremes in past 24 hours, ang General Santos City ay nangunguna sa may pinakamataas na temperatura na nasa 35 degrees Celsius sarado. Sa last temperature sa Baguio City ay napakababa at napakaginaw sa 14.4 degrees Celsius.
ang pinakamababang temperatura ngayon sa bansa. Pero syempre sa may bandang La Trinidad at Benguet, nasa at least 14 sarado. So halos kapantay lang ng Baguio City ang lowest temperature sa bansa. Sa inulan naman, ang Borongan Eastern Samar, ang grabe ang inulan sa kalat. Nagkaroon na nga daw ng mga pagbaha dyan na since kahapon. So ingat na lang po at inasahan tuloy-tuloy pa rin po yan. Umabot sa 126.2 mm ang naging total rainfall sa kanila sa Borongan Eastern Samar. Wala namang naging pag-ulan sa amin kahapon, bagamat may mga ilang drizzle rains sa ilang bahagi dito sa Caloocan. Hindi naman umabot dito sa amin mismo sa pwesto ko sa West Grace Park. So nanatiling wala kaming naitalang pag-ulan. Outside humidity natin 75% at wala itong nagbago, walang pagbabago since last hour. Pataas ang atmospheric pressure 1012 hectopascals and steady ito since last hour. Natili pa rin bad air quality tayo. Nasa moderate ito na 51 index o 12.35 micrograms per cubic meter ang particulate matter niya. So magmask po sa mga sensitibo pa rin mga baga dahil uso ang respiratory diseases ngayong taglamig. At sa high tide low tide status, may nasa minimum low pa rin tayo. May mahigit 6 na oras pa to maximum high tide o mamayang hapon pa po. Silipin naman natin muna kung manatili pa bang mataas base sa ating Global Assessment Monitoring for Significant Wave Height. Kung mataas pa rin ba ang alon, silipin natin. Yes, ang halos buong Eastern Visayas region at buong bahagi pa rin ng Lolo Luzon sa baybay na maabot pa rin ng 1.25 to 2.5 meters ang taas ng alon natin dyan. So medyo delikado pa rin pumalaot lalo na sa may bahagi po ng Bicol region at Eastern Visayas. Sa ating amanak, sumikat ang haring araw kaninang 6:23 AM at tinasang lulubog ito mamayang 5:42 PM. Ang pagsikat naman ng moon natin mamayang hapon pa po, eksakto mga 12:31 PM pa po ito magmo-moonrise in waxing gibbous na may 63% illuminated na po. At lulubog naman ito bukas na ng madaling araw at 1:31 AM. At sa ating local weather outlook para ngayong Miyerkules at Huwebes ay patuloy pa rin kayo makakaranas ng haze, partly cloudy ang maghapon at mga tsansa ng pag-ulan. 100% chance daw ang pag-ulan dito sa Metro Manila. Pumasok man ang tsansa na yan, maaaring light drizzle rains ang kadalasan. Hindi kagaya dyan sa may bandang Eastern Visayas. Bukas ng Huwebes ay partly cloudy ang ating maghapon, pero mababa ang tsansa daw na pag-ulan, 7 to 10% lamang daw. At high sa lowest temperature expected maglalaro 28 to 29 degrees Celsius. And lowest temperature expected ay maglalaro sa 25 degrees Celsius. By the way, patuloy pa rin ang space weather status as mananatiling ang ating geomagnetic field sa 3.67. At nireport na natin yan ng makilang ulit na sa loob ng 3 araw ay patuloy pa rin makakaranas ng mga minor geomagnetic field at mga solar flare na may hina naman o minor. So at least take note o at least take noted na lamang lalo na sa mga gumagamit ng global positioning systems natin. So diretso agad tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po ang grabing heavy rain potential pa rin sa bahagi pa rin ng Bicol region, especially sa binanggit natin sa may bandang Surigao del Sur, buong bahagi ng Irigal, Legazpi, hanggang dyan na yan sa may bandang Sorsogon at Catanduanes. Bigat pa rin po dahil nasahan pa rin mga pagbaha at lalo na sa may bandang Eastern Visayas region, halos buong Samar region nakakaranas ngayon ng malakasang pag-ulan ngayon. The rest ng bandang Central ng Visayas, Kanluran ng Visayas hanggang dyan ang extension ng Palawan area. Kung titingnan natin ng mas detalyado na mga area na inuulan ngayon, kung sisilipin natin ang gamit ng ating OSM, makikita po ang bahagi nga po ng Camarines Norte na abutan na ng mga light to moderate and some heavy rain showers, and heavy rain showers naman sa buong Camarines Sur halos, Catanduanes at sa area ng Legazpi at Sorsogon. Sa may bandang Eastern Visayas naman ang buong northern at sentro ng Samar region. Borongan, lalo na, nakaranas sila ng mahigit sa 120 mm na total rainfall kahapon. Pababa na yan dyan sa bahagi nga po ng Borongan, Salcedo, hanggang Guian Eastern Samar na. Damay din ang bahagi ng bandang Katbalogan sa may Kanluran. Patawid na yan ng bandang Tacloban sa may Leyte. Damay-damay na ang isla ng Biliran at buong hilaga ng Northern Leyte. So pababa na yan mula dyan sa bahagi ng Carigara, pababa ng bandang Abuyog.
Maulap din at mga pag-ulan din sa may bandang Southern Leyte ang iiral, kabilang na ang sentral ng Visayas sa may katimugang parte ng Cebu, Bohol, at kabilang na ang isla ng Mactan. Ingat po sa mga posibleng pagbaha. Ang Siquijor at Dumaguete nakakaranas ng violent rain showers, heavy rain to some violent rain showers. Ingat po sa mga pagbaha dyan sa may bandang Dumaguete po at Siquijor. Siyempre, ang the rest o nalalabi ng Negros Oriental ay nakakaranas ng mas maulap na himpapawrin hanggang sa mga pagpulog at paglat pa rin at mga moderate and heavy rain showers, lalo na sa may bandang Basay, pababa ng Siaton. Sa bandang West Ponces naman ng Negros Region, ng Negros Occidental, nakakaranas din kayo ng malalakas na pag-ulan, lalo na sa Sipalay, Hinobab-an at Candoni. Yan, hanggang dyan sa may bandang Kabangkalan. Ingat po sa mga posible pa ring pagbaha dahil mga ilang moderate and some heavy rain showers din ang nararanasan ninyo. The rest ng Kanlaon ay magiging mas maulap din at mga isolated at kalat-kalat na pag-ulan na may pagkilat at pagkulog din, and the rest ng bandang Sagay, Escalante, Cadiz hanggang dyan sa Manapla ng Hilaga ng Negros Occidental. Buong Panay Island halos nakakaranas ng heavy rain showers, magkasama na ang buong Aklan, Antique, Rojas, hanggang dyan yan sa may bandang Silangan, sa may bandang Sara, San Rafael at Iloilo. Nakakaranas din ng mas maulap at mga kalat-kalat din na pag-ulan ang Guimaras Island. So magdala po ng payong at ingat sa mga posibleng pagbaha. Huwag naman sana magkaroon ng pagguho ng lupa. Wala naman dito sa may buong Southern Luzon ay ang bahagi ng Mindoro, Marinduque, kasama na ang Romblon at Masbate ay magiging mas maulap kayo dyan. Gloomy at mga kalat-kalat na pag-ulan din na may pagkulog at pagkilat. Ingat po sa mga potensyal na pagbaha kung bigla ang lumakas ang pag-ulan. The rest ng Oriental Mindoro nakakaranas din ng mas maulap na himpaporin, and the rest ng buong Palawan nakakaranas kayo ng makalat-kalat na pag-ulan na pagkilat at pagkulog, especially dito sa Puerto Princesa, pababa ng Bataras at Balabac na nakakaranas kayo ng heavy rain showers dyan. Ingat po sa potensyal ng pagbaha at watch out na lang sa mga buhaya dyan dahil pag maulan sa paligid na yan, mas agresibo ang mga buhaya. Wala naman sa Calabarzon area mula Quezon Province, pataas na yan ng bandang Calamba, Laguna, ilang areas ng Rosario, Batangas City mismo, and the rest ng hanggang Cavite, ng Dasmariñas at Imus, katamtaman. Gloomy rin ang paligid, so expected din ng mga isolated light drizzle rain showers. Depende sa range na aabutan itong surface trough nito sa may bandang Bicol region, ha. So ready pa rin ang mga payong, lalo na sa patuloy pa rin ang bumibiyahe pa Metro Manila. The rest naman ng Quezon Province mula Infanta pataas na ng Aurora region, magiging maulap din kayo dyan. Expected din ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms. Bagamat sa NCR ay magiging katamtaman, gloomy pa rin tayo. Hindi natin maiiwasan o hindi natin i-roll out ang forecast na pumasok ang 100% chance ng ulan. So bere rin na lamang sa mga payong ninyo dyan mga folks. So kung gagamitin natin ang NOAA satellite imagery para sa mas detalyado kung aabutin ang ilang bahagi pa rin ng Central Luzon, tayo natin mag-load. Titingnan natin ay halos maulap lamang ang kadalasan na iiral mula Metro Manila pataas na yan ng Bulacan area, Angeles, Pampanga, San Fernando, and the rest ng Central Luzon area. Sa may bandang Kanluran, maulap din ang himpapurin na may kasamang haze dahil na rin sa umiiral na amihan natin. Kasama na ang buong Pangasinan, pataas na yan ng Nueva Vizcaya. Kasama na ang areas ng Quirino, Isabela area, at sa Kanluran naman mula La Union. Kasi syempre kasama na ang Trinidad at Baguio City. Pataas na yan ng Ilocos Sur hanggang Ilocos Norte na po yan. Mula Mountain Province naman at Ifugao, pataas ng Apayao. Yan, kasama na ang dulo ng Cagayan Valley pa rin, dyan sa may bandang Claveria, Apari, ayan, sako pa rin yan, magiging gloomy pa rin, haze at malamig ang simoy ng hangin. At patuloy pa rin na magiging mas maulap. Pagkaroon man ng chance na pag-ulan, mas madalas drizzle rains at mahamog na paligid. So ingat na lamang sa umaakyat, lalo na dyan sa bahagi ng Abra, Mountain Province hanggang Benguet po. Ingat na lamang. Mga madalas lamang mga light drizzle rains lang naman ang iiral sa bahagi ng buong Nudo Luzon, pababa ng Central Luzon. Hindi kagaya sa may bandang Bicol region nga po at Eastern Visayas ay nakakaranas sila ng matitinding pag-ulan.
Sa huli, ang buong bahagi ng Mindanao, lalo na sa may Surigao region, nakakaranas kayo ng ilang moderate na heavy rain showers dyan sa buong Dinagat Island at Siargao and the rest ng Surigao area. Mula dyan sa bahagi ng Surigao City and the rest ng bandang Tandag, pababa na yan ng Surigao del Sur na po yan. Mula naman sa area ng Caraga, sakop na Agusan del Norte, Agusan del Sur, maulap din ang inyong himpapurin at asahan din ang mga pakalat-kalat na pag-ulan at pagkilat at pagkulog. Pababa na yan ng Compostela Valley, sakop ng Davao de Oro area. Magiging maulap din ang Davao Oriental hanggang dyan sa area na ng Gobernador Generoso. Magiging maulap kayo dyan, pero at least dyan medyo nagiging mas katamtamat, medyo nagiging maaraw minsan sa inyo dyan. Pero expected pa rin ang mga partly cloudy to some mostly cloudy at expected ang mga isolated and scattered rain showers nitong maghapon kasama na ang Davao del Norte, Davao del Sur hanggang Davao Occidental na yan. Damay na ang sentro ng Mindanao sa Bukidnon at sa hilagang parte ng Mindanao ng Misamis Oriental, Cagayan de Oro, papasok na yan ng Lanao del Norte, katamtaman at makakaranas din kayo ng mga ilang light to moderate showers nitong maghapon. At sa Sorsogon area naman, magiging maulap pa rin kayo dyan. Bagamat medyo nakakasilip ang bahagya ang araw dyan sa bandang South Cotabato hanggang Sultan Kudarat, pataas ng Maguindanao del Sur, hindi pa rin nawawala ang forecast na may 60% chance daw na pag-ulan sa hapon o sa gabi. Mula sa Lanao del Sur na mas maulan hanggang Lanao del Norte, papasok na nga po yan ng Misamis Occidental at Dipolog na nakakaranas ng moderate and heavy rain showers and the rest ng Zamboanga Peninsula. Dala po ng payong, ingat sa posibleng pagbaha just in case na tuloy-tuloy na lumalakas. Bagamat mabugso-bugso sa ngayon ang mga moderate and heavy rain showers sa Zamboanga Peninsula. Damay na ang isla ng Basilan at Hulu-Sulu. So generally, ang halos buong Southern Luzon, Visayas at hilagang parte ng Mindanao na nakakaranas ng mga pag-ulan na may pagkilat at pagkulog, especially dyan sa bahagi nga po ng Eastern Samar at Bicol region. Ingat po sa mga pagguho ng lupa at ingat sa mga pagbaha pa rin since kahapon nakaranas nga po ng mga pagbaha ilang bahagi ng Bicol region at Eastern Samar. Well, gamit ang ating tropical cyclone o computer-generated tropical cyclone sector ay so far mukhang inalis na sa aking tropical cyclone sector itong C91W. Dahil kung papansinin natin dito ay napaka-insignificant ng kanyang upward low at halos dissipated na po yung kanyang central area, yung pinaka central outer trough niya. Halos hindi nag-significant yung kanyang development para magkaroon siya ng paglakas ng kanyang intensification. Since gaya po ng ating analysis kay 91W ay napaka-disorganized at malabo nga itong mag-iisang ganap na bagyo. So maaaring ma-dissolve din talaga yung within 48 hours. Since may 12 hours pang naman na natatitira para tuloy yung mag-dissipate, pero base dito sa ating tropical cyclone sector, mukhang inalis na. Dahil wala na sa listahan dito nawawala. Kung titingnan natin ang precise monitoring, ay aktibo pa rin siya. Yun, doon sa aking fail-proof na tropical cyclone sector. So, nanatili pa rin siya aktibo, meaning under monitoring pa rin itong C91W. Pero walang nagbago sa kanyang central air pressure na tiling 1,009 hectopascal. So, napaka-insignificant at anytime na lamang within 12 hours ay aalisin na rin yan ng tuluyan sa ating non-interruptible na tropical cyclone sector section. Sa ibang tropical cyclone sector monitoring natin sa iba't ibang mga weather agencies o tropical cyclone monitoring system ay inalis na nga siya. Ayan dito sa ating ibang data. Galing ito sa infirmary is wala siya. Pero sa secret military monitoring ng tropical cyclone dito sa ating uninterruptible ay nanatili pa rin siyang under monitoring. So may 12 hours pa tayo. Tingnan natin kung tuloy na ang aalisin yan. Pero ang nasisiguro lamang natin ay wala na tayong ina-expect na magiging ganap na bagyo yan. Surface trap lang talaga ang maaaring abutin yan. At base na rin sa ating floater satellite image ay halos wala. Yung pinaka-sentro niya halos sabog siya. At hindi na niya nakakayanan pa na magkaroon pa ng upward low convection pa. Dahil malakas-lakas ang easterly trade wind, so yung vertical wind shear sa kanya ay hindi sapat para magkaroon ng Coriolis circulation pakanluran. So gaya nating sinasabi, yung outer trough na pumapasok sa ating PAR, nagpapang-abot dito sa bahagi ng Mindanao at Visayas region,
magbubunsod lamang ng malawakan at malalakasang mga pag-ulan. Nakita-kita naman sa ating satellite imagery na grabe ang nararanasan ngayon ng mga taga-Eastern Visayas at Bicol region na mga pag-ulan. Again, kung papansinin ninyo, ang climate properly ng bansa ang mas inuulan. Kasabay nga po ng emerging ng mahinang La Nina, so medyo tataas ang inyong above average rainfall dyan sa may bandang Southeastern Luzon, Visayas at Eastern Mindanao. At ilang karating sa bandang climate form nga po ng ating bansa. So hindi naman po tayo nagkamali ng mga analysis dyan. So take note dyan mga folks ha. Sa ulat nindol, nanatiling kalmado ang ating seismometer. Wala ako na-detect dito sa Caloocan, mga ilang mga minor lamang na mga maliliitang pagyanig. So after ng malakas na paglindol na magnitude 7.0 sa Xinjiang, Western China na nagkaroon daw ng malaking damages. Well, expected na po talaga natin yan dahil nasa kalupaan kasi siya at mababaw lang yung epicentral depth. Expected talaga yan, malaki ang naging pag-damage. At mula naman sa data feed, mula sa data mismo ni PBOX, hintayin natin mag-load. Ayan, mula sa pinaka-data feed ni PBOX, kakaunti pa lamang yung input na mga mahihinang pagyanig at wala pa namang naitala na magnitude 4.0 pataas base na rin sa ating latest earthquake monitoring care of PBOX. So wala naman so far. So diretso agad tayo sa ating pinaka-historical earthquake data kung nakakailang total earthquakes na tayo for January 2025. Nasa total of 259 earthquakes na po tayo. 249 dito is magnitude 2.0 pataas, siyam sa magnitude 4.0 at nanatiling isa ang magnitude 5.0. So kukunti pa lamang, halos magti 300 pa lamang ang total earthquakes. So medyo kakunti-kaunti. Kaya lang kung papansinin ninyo yung cluster, pinakamarami pa rin talagang niyayanig ang bahagi nga po ng Mindanao at Southeastern Visayas. Ayun, maabot sa mahigit 140 total earthquakes yung cluster dito. Yan, kitang-kita naman. Kung sisilipin naman natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring natin ay natiling mababa lamang yung current anomaly na binabangkit natin ito sa bandang east-southeast ng Mindanao sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, which is ito yung C91W. Halos 10 to 20% yung kanyang anomaly at for the next 24 hours na natiling napakababa at insignificant na maging isang ganap na bagyo nga po. Ayan o. So wala. Mula sa pinaka-global spectral model, ganun din patuloy pa rin ang pag-iral ng ating shear line na magpabunsod nga po ng pag-ulan sa may bandang Southern Luzon at kasalukuyan nga pong nakakaranas ng matitinding pag-ulan ng Bicol region at Eastern Visayas. Ayun, kitang-kita. Hanggang sa susunod, hanggang this coming weekend na po yan, makakaranas kayo ng matitinding mga pag-ulan pa rin, dulot pa rin ng shear line. Tuloy-tuloy po yan. At yung binabantayan natin na tropical cyclone o possible na invest ay negative na po talagang mabuo yan. Magme-maintain lamang yan as a first trap na magdadala pa rin ng mga pag-uulan dito sa katimugang bahagi ng Mindanao. So despite na yung report natin kahapon sa pinaka-convergence niya at divergence na mataas, ang area na to ay very insignificant na maging ganap na bagyo pa. So medyo may mga swelling dito ng mga panibagong convergence and divergences, pero sa ngayon ay wala pa tayong significant na makukumpirma kung magiging bagong low pressure area na naman ito. Sa ngayon si 91W ay wala na, napaka-insignificant at maaaring alisin na rin yan ng totally sa ating tropical cyclone sector. Mula naman sa ating computer generated na mga iba't weather agencies for simulation ay wala rin tayong inaasahan. So pinakamataas pa rin ang bahagi na ito ng Southeastern Visayas at Eastern Mindanao. Siyempre sakop ang bahagi ng Davao region. Hindi kagaya sa bahagi pa rin ng Luzon, medyo konti pa rin. Pero dito sa bandang extreme Northern Luzon, at least tumataas na rin yung bilang. Nasa 40 total earthquakes ito, yung cluster dito sa extreme Northern Luzon. Dito sa area ng bandang Central Luzon hanggang Metro Manila, ilang bahagi ng Calabarzon, yung sakop na range na yan ay nasa 32 total earthquakes. So malinaw, kitang-kita naman natin kung ilan ang mga total earthquakes natin ang nabibilang. Pero between Luzon at Mindanao, kung titingnan natin yung total cluster, nangunguna pa rin ang Mindanao o bandang Visayas o South, mula bandang Southern Luzon at Mindanao sakop, base dito sa cluster ay nasa 187 total earthquakes. Hindi gaya sa may bandang Luzon kasama ang Metro Manila, nasa 72 lamang ang total cluster earthquakes. Di bale, sa mga kasi under upgrading pa yung ginagawa ko sa iba rito, yung iba kasi hindi pa nakaganito.
Kasi mahirap talaga yung programming nitong ganitong gagawin. Napaka mabusisi mag-program ng ganyan. Kaya hindi ko pa natatapos yung iba. Uunti-untiin natin yan mga folks, para kada buwan meron din tayong namomonitor na cluster ng total earthquakes sa iba't ibang bahagi ng bansa na wala kay PBOX. Kaya at least detalyado nating nabibigay yung data na mula sa pinaka-data mismo ng official ni PBOX, na hihimay-himay natin yung area ng mas nakikitaan natin na mas delikado o very prone sa mga pagyayanig dulot ng lindol. At narito naman ating 3-day to the weather forecast para sa araw ng Miyerkules, January 8, 2025. At hanggang dito na ang po ating Daily Weather Bulletin at analysis para sa araw ng Miyerkules, January 8, 2025. Huwag mo kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang in time sa ating website na www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gustong malaman na hindi na isama ng tanghali sa ating report. Sensationary lamang, pero mag-iingat pa rin tayo dyan sa bahagi ng Southeastern Luzon at Eastern Visayas, lalo na maralakas ang mga pag-ulan at pagkulog at pagkidlat pa rin ng umiiral. At visit lamang sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-real-time dynamic events mula sa reading ng aking aparato mismo sa Caloocan at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang tanghali po sa ating lahat.